Magandang araw! Kung ikaw ay may mga pagkakataong nahihirapan kang magsimula o tapusin ang mga gawain dahil sa kakulangan ng gana, nandito kami upang tulungan ka. Welcome sa Rising Up Officials, kung saan ang bawat hakbang patungo sa pagpapabuti ng sarili ay mahalaga. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga simpleng hakbang upang mapaglabanan ang procrastination at magawa ang mga bagay na dapat ay natapos mo na. Huwag mong palampasin ito at samahan kami sa pagdiskubre ng mga solusyon. Alam mo ba na ang procrastination ay hindi lang basta tamad na ugali? Madalas ito ay nagmumula sa takot, pagkabahala, o kaya ay pagdududa sa sarili. Minsan, iniisip natin na kailangan may perfect mood tayo bago magsimula. Ngunit sa totoo lang, hindi kailangan maghintay para maging perfecto ang pagkakataon. May mga solusyon na hindi mo pa natutuklasan. Tutulungan kitang mahanap ang mga paraan para malampasan ito. Kaya't samahan mo akong maglakbay patungo sa mas produktibong araw. Una, hatiin ang malalaking gawain sa maliliit na hakbang. Unang tip ko, hatiin ang malalaking task sa maliit na hakbang. Hindi natin maiiwasan ang pakiramdam na overwhelmed sa isang malaking task. Para mas madali itong tapusin, kailangan nating i-breakdown ang mga steps. Halimbawa, kung may deadline ka sa trabaho at kailangan mong gumawa ng research, imbis na isipin mo ang buong project, gawin mo munang research sa isang part ng topic. Pag natapos mo ito, magpatuloy ka na sa susunod na hakbang. Mas madali kang magsimula kung alam mong may konkreto kang gawain. Subukan mong gumamit ng to-do list. Isulat ang bawat maliit na hakbang na kailangan mong tapusin at tingnan mo ito kapag natapos na. Ang mga maliit na tagumpay ay magbibigay sa iyo ng motivation para magpatuloy. Pangalawa, set realistic goals. Ang susunod na tip ko ay mag-set ng realistic goals. Hindi mo kailangang tapusin ang lahat sa isang araw. Minsan, maganda kung mag-set ka ng mga maliliit na goal, gaya ng mag-focus ako sa isang task ng 30 minuto. Kapag natapos mo na, maglaan ng oras para magpahinga bago ka magpatuloy. Huwag maging hard sa sarili mo. Ang pagiging realistic ay susi para hindi ka ma-burn out. Ang goal setting ay hindi lang basta pagsulat ng mga nais tapusin. Ito ay tungkol sa pag-prioritize. Minsan, mas mahirap mag-focus sa maraming bagay, kaya't mahalaga na unahin ang mga task na pinaka-importante at maglaan ng oras para matapos ang bawat isa. Pangatlo, iwasan ang mga distraction. Alam ko, madalas ang mga gadgets at social media ay mga malalaking sagabal. Kung talagang kailangan mong mag-focus, subukang ilagay ang phone mo sa silent mode o i-turn off ang wifi. Lalo na kung ang mga notification ay umaabot sa bawat minuto, mahirap mag-concentrate sa task. Isa pang paraan ay ang paggamit ng focus apps. Maraming apps na makatutulong sa iyo na mag-focus tulad ng Pomodoro Technique. Ang Pomodoro ay isang productivity method kung saan nagtatrabaho ka ng 25 minuto at pagkatapos ay magpapabreak ka ng 5 minuto. Ang ganitong setup ay nakatutulong upang mapanatili ang energy at focus habang nagtatrabaho. Pang-apat, gamitin ang 5-minute rule. Subukan ang 5-minute rule. Kung hirap kang magsimula, simula ka lang sa 5 minuto.
ipagpalagay mo na magtrabaho ka lang ng 5 minuto. Kapag nagsimula ka na, kadalasan ay hindi mo na kayang itigil at magpapatuloy ka na sa task. Ang 5-minute rule ay isang trick na ginagamit ng marami para makapagsimula. Pagkatapos ng 5 minuto, kung nararamdaman mo pa rin na hindi mo kaya, maaari kang magpahinga. Ngunit, madalas ay nagiging momentum builder ito. Kahit ang maliliit na hakbang ay nagiging malaking tagumpay. Pang-5, magbigay ng reward sa sarili. At siyempre, pagkatapos mong tapusin ang isang task, bigyan mo naman ang sarili mo ng reward. Hindi kailangang malaki. Isang simpleng break o paborito mong pagkain ay makatutulong upang magpatuloy ka. Ang rewards ay nagbibigay sa iyo ng sense of achievement. Hindi lang basta matapos ang task, kundi ito ay nagpapalakas ng iyong motivation at nagbibigay ng sense of satisfaction. Kung gusto mo pang maging mas productive, maaari kang mag-set ng mas malaking reward para sa malaking task, tulad ng isang weekend getaway o isang paboritong libangan. Pang-6, self-compassion. Huwag kalimutan na mag-practice ng self-compassion. Minsan, masyado tayong maigpit sa ating sarili. Kaya't natural lang na makaranas tayo ng mga setback. Kapag natagpuan mo ang sarili mong hindi nagawa ang mga plano mo, huwag magalit sa sarili. Ang magtulungan tayo sa ating mga pagkatalo ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Pang-7, surround yourself with positive influences. Isa pang paraan ay ang pagpapaligid sa sarili ng mga positibong tao. Ang mga taong nag-i-encourage sa iyo ay makakatulong upang magpatuloy ka sa iyong mga goals. Makipag-usap sa mga kaibigan o pamilya na may parehong mindset na gusto ring maging mas productive at disiplinado. Ang procrastination ay isang karaniwang karanasan at hindi mo kailangang labanan ito mag-isa. May mga simpleng hakbang na maaari mong sundan upang makalampas sa procrastination at magpatuloy sa iyong mga gawain. Huwag mawalan ng pag-asa. Ang bawat hakbang na magagawa mo ay isang tagumpay. Kaya't simulan mo na ngayon at matutunan kung paano tapusin ang mga gawain kahit wala kang gana. Kung kaya nila, kaya mo rin. Kung gusto mo pa ng mas maraming tips tungkol sa personal development at pagpapabuti ng sarili, mag-subscribe sa Rising Up Officials at magsimula sa iyong journey ng self-discipline kasama ka namin sa bawat hakbang. Sa video na ito mula sa Rising Up Officials, tinalakay natin ang mga hakbang para malampasan ang procrastination at tapusin ang mga gawain kahit na minsan ay wala na tayong gana. Tip number 1. Hatiin ang malalaking task sa malilit na hakbang para hindi maging overwhelming. Tip number 2. Mag-set ng realistic goals at mag-focus sa isang maliit na bahagi ng task. Tip number 3. Iwasan ang distraction para mag-focus sa task na ginagawa mo. Tip number 4. Gamitin ang 5-minute rule para magsimula at magpatuloy sa trabaho. Tip number 5. Magbigay ng maliit na reward sa sarili pagkatapos makumpleto ang mga gawain. Tip number 6. Mag-practice ng self-compassion upang maiwasan ang burnout. At ang last, tip number 7, surround yourself with positive influences upang maging motivated. Ang bawat hakbang na magagawa mo ay isang tagumpay sa iyong journey ng self-improvement. Maraming salamat po.